In nomine Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia predominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to this special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancte. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano sa pagkinig ninyo nga to ang programa sa TV Apulia.Argumento nga gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International Sir R. Jaceno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa tulo nato ka main social media sites ang atong RJ Horolan Sandro II TV Apulia.Argumento page sa atong duha ka main YouTube channels, The Lay Catholic Apologies International Official and RJ Sandro II TV. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo ang itong mga pages, RJ Horolan Sandro II TV, Apulia.Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din na o Facebook stars. Also, sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang itong mga channels, The Lay Catholic Apologies International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologies TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chat sa na super thanks. And ayon, magpasalamat una ko sa mga igsoon na mga Katoliko nga kanunay nagatabad nagasuporta sa programa. Pinagi na Sir Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Inodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dencio Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tope Galimet and family, Mama Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henrieto Tobil and family, Sir Jeriel Lacre and family, Sir Rain Mamsheng Hernan and family, Sir Joy Velocia and family, Sir Jopet Siena Morte and family, Sir Yul Siliaca and family, Sir King Baez and family, Sir Zalimin and family, Sir Millones and family, Sir Edmundo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family. Ug sa tanan nga nagatabad nagasuporta sa programa pagkahuman na wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghan kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga to ang program ana gihapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug ang inyong suporta. So sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinangga sa atong mga account numbers kana karon sa mga screens kana nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message sa atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat in advance. And yon announcement this coming second week of July. So mahitabo ang ato ang basic apologetic seminar online. So sa gustong mo appeal, pwede kayo mo appeal pero ang ato alam mag-cater 50 participants lang. Mga sir ug mga ma'am ha. Kay ang under 50 man gud ana kuan lang siya tawag ining para sa tawag ini sa mga members sa LCA nga gustong mag-review sa tawag ining mga topics nato atong sa basic apologetics. And yun by September so mahitabo ang Lay Catholic Apologist Convention. So sa mga members LCA sa Davao nato i-held kay ang host ana ang Davao. Actually wala pa mi ka meeting pero sige lang wala problema maka-meeting kami and ma-finalize na nato na ang tanang tawag ang mga events ana nga panahon. Pero ang sigurado pa ana is katong retreat sa tawag ining ang mga members sa Lay Catholic Apologists 1 week from Monday to Saturday. Monday 9 a.m. until Saturday 9 a.m. Then after on that muna ng convention mga sir o mga ma'am. Okay, sige. So, yon. So, ang ato ang topic, San Pedro ang unang Santo Papa. Actually, daghang mga amigo nato nga mga sulpot nga reklamo ana mura bag ka na bitaw nga matilasan sila ana nga termino. San Pedro ang unang Santo Papa. Pero ayaw sa mong katingala mga sir ug mga mamahanga di na ko mabasa inyong mga comments kay mo lagi tawag ining sa karon focus lang sa ata. Unya na ko magbasa inyong comments siguro mga inyong hapon siguro possible mga sir ug mga ma'am ha. Sige. And I will try my best to makahimo og live stream mga siguro mga 2 or 3 PM kay possible matuko og kwan, possible matupog ko og plaza pagkagabi mga sir ug mga ma'am.
Okay, sige, sige. So ngayon San Pedro ang unang gitawag og Santo Papa. Daghan kaayo mga panguna-una sa mga dili Katoliko ug ilabi na pod katong mga Katoliko nga wa kay nasayran sa atoang pagtuo concerning aning si San Pedro ang unang Santo Papa. Ang pangunahon na sa mga sulpot pag moingon tag unang Santo Papa ang ilang ginuhuna murabag ka ng karon nga set-up nga nakasutanag puti na ay tawag ining kanang bitong nakamiter og tawag ini nga puti nga pagkahuman kuan gyud with kanang bitong complete robe mo ni hunahuna sa mga sulpot is ato adili nganong man kay ang simbahang katolika Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gikan sa gamay gikan sa persecuted church hangtod nga nagdevelop after sila nga kana bitong na free kumbaga na sila freedom to express public worships and to profess their faith publicly. Diha pa sila nahitabo nga musukan pa ba na develop ng ilahang mga vestments, ilahang tawag ini mga suot na gisubay pud nila sa tradition sa mga Hudyo and tradition pud sa gitawag og interpretation sa balaang kasulatan. So so sa first 300 years dili sila maka-implement og kanang tawag ining pas karon ba nga istrikto nga magsul-ob gud sila mga robes sa panahon sa ilahang pag-administer sa mga sacraments og ilabi na kanang sa daily nila nga suoton. Ngano man kay kaniadto manggod kung sa kuan pa kung sa nagtikang pa sila sa first century, ilabi na first century. And at the same time persecuted sila ana nga panahon. Imagine gud ninyo, imagine na nato mga sir ug mga ma'am ha, for the first 300 years na ay napulo ka mga dagkong persecution. Great general ha, general persecutions dili pa nato i-appeal din ha katong mga minor or katong mga local persecutions. So buti pasabot nako nga kana nga panahon nagtago-tago sila. Kung maka-free man sila, kung makabakante or tawag ini maka-free man sila pag-profess silang faith publicly, siguro mga pipila lang katuig pagkaman persecution na pod. Pila lang katuig persecution na pod. Imagine gani mo napulo kada kong persecution from Emperor Nero until kay Emperor Diocletian. So nahitabo lang nga na-relax or tawag ining nihinay ang persecution sa panahon ni Emperor Constantius nga papa ni Emperor Constantine. Ngano man kung i-persecute man gud nila ang mga Kristiyano at the time, ang unang patron ni Constantius ang iyang asawa nga si Reina Elena, mo nang iyang gibuwagan. Nagkuan sila, nag-divorce sila. Kumbaga, nag-asawa og lain si Constantius niya, si Reina Elena nagtago-tago pero naa sa kamot ni Constantius si Constantine kay kabalo si Constantius nga mao ni mosunod sa throne sa tawag ini nga Roman Empire, particular sa Western Empire. Kaya at the time mo na kung ginaingon always dako man gud kay ang Roman Empire. So every tawag ini naka-position kung asa naka-position ang empire, so gitunga nila sa east ug sa west. So ang Eastern Empire naapoy emperor dito nga kapartner pod sa Western Empire. Ang mao ning gitawag og Rome. So pero kung sa kuan pa ba dako gyud tiwog ang naa sa Roma. Siya gyud ang kanabitong naay final say kung baga ba ngano man kay kung sa kuan pa sub-emperor lang to ang katong sa eastern tawag ining empire ang mag-appoint ana ang Western Empire. So ingon ana mga sir o mga ma'am. So balik na kang San Pedro. So si San Pedro usa sa mga 12 ka mga apostoles. Siya ang pinakaunang gitawag ni Kristo. Igsuon na siya ni San Andres o gituuhan nga sa Saint Peter disciples na sila. Saint Peter and Saint Andrew disciples na sila ni Saint John the Baptist. So sa dihang tawag ini naghimo na sila sa ilang gimbuhaton kay ang profession man gud nila San Andres ug ni Saint Peter mga fisherman. Kung sa tuwa pa mga tawag ining professional fisherman. Oh. Si Judas abogado man to. Kinsa pa Saint Matthew usa ka kuan, usa ka tawag ining kobrador sa buhis. Naapod sila zilot kung sa tuwa pa rebilde. Naapod sila kuan. So ingon ana. So pero sagad sa dusi ka mga apostoles mga mananagat sila. Mga fishermen. Yan. So karon gitawag ni Ginoong Kristo si San Pedro pinakauna. And sa tanang gitawag og mga apostol, siya lang ang kanabitong alig-aligon kayo. Grabe kayo sa mag-alig-alig. Ilabi na kanabitong maghatag ng examination si Kristo. Wow, siya, kusukin na siya mag-alig-alig. And at the same time, siya po'y kanang makita po nato nga napod siya kanabitong pagkatalawan ba. Mukha siya karon pero pag abot sa tumoy mura og naa siya kaba sa iyang dibdib. Tanawa tong tawag ining nahitabo sa kanang
katong trial sa ato ang Ginoong Jesucristo, gideny niya sa makatulo. So kung ato ang tan-awon ang Pedro naa siya'y kanang bitaw nga strong part sa iyang gitawag pagkatawo nga iyang tindugan kung unsa gyud ang iyang gituohan. Pero naay panahon nga diin ang iyang weakness, naa siya mga weakness particularly kanang usahay kanang mawad-an siya pagsalig ba, kumbaga. So daghang mga instances sa biblical presentations nga makita nato nga mumugawas gyud ang kahuyang ni San Pedro. So buti pasabot ang mga apostol particularly ni San Pedro, they are not perfect. Dili sila tawag anang mga perpekto. So naapod sila mga nagkadaiya pong mga kahuyang. Muna usahay makaingon ko sa mga di katoliko natong mga amigo nga ang ila kay buutan kaayo kanang usa na kadang makaingon ta ba nga kana bitong nisunod gyud daw sa pulong sa Ginoo. Gusto ka ba magduwa di na gyud makabasag pinggan ba? Ingon ana. Pero ang mga apostoles dili ingon ana. Dili ingon ana ang mga apostol. Nakit-an ni Kristo ang mga weaknesses sa mga apostol. Bisan pagdirekta na si Kristo na mismo ang tawag niya. O tanawa si Judas Iscariote, o di ba? O di bighikog. O di sigurado gito to nga na impyerno to kay tawag anang gihukman man ni iyang kaugalingon o gipatay man ni iyang kaugalingon. Pero balik ta ka San Pedro. So sa 12 ka mga apostol siya nang alig-aligon kayo. Nya pagka man siya pud nang kanabitong dali ra pud mahuyang ba. Dali ra pud mahuyang. Pero tungod sa iyang dakong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, siya ra pud ang apostol. Sa tanang mga apostol, siya ra pud ang apostol number one, siya lang pud ang apostol nga giilisan ang iyang pangan. Gikan sa Simon Barjona, anak ni Jonas, sa Hebrew, anak, Jonah or Hona, or Simon nga anak ni Jonas. Gikan sa Simon, giilisan ni Kristo ang iyang pangalan og Cephas or Kefa nga sa tawag ining Latin Petrus, sa Greek Petrus gihapon, pagkahuman sa Spanish Pedro, pagkahuman sa tuaw bato. So giilisan ni Kristo sa tanang mga apostol, siya lang nga apostol ang giilisan ni Kristo og pangan. So unya atuan ng tagaan unsa may significant significance ni anang anong giilisan ni Kristo og pangan kining maong gitawag og Pedro. Number two, sa tanang mga apostol siya ra pod nga apostol nga kung diin diha gi tawag anang gitukod ang iglesyang gitugod ni Kristo or iyan ni Kristo, ug usab siya lang pud ang gitagaan og otoridad nga even ang langit musugot basta iyang i-decide mo desisyon siya. Nga naman kay siyempre usaon niya pag-decide og mali nga giuban na naman sa Espiritu Santo, naa pod ang Ginoong Jesucristo magauban kanunay. So di ko siya maka-decide og mali in terms of faith and moral. So buti pasabot sa Jewish juridical tradition, pag ingon ta og whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, buti pasabot gitagaan ni Kristo si San Pedro og jurisdiction nga tawag ining mudumala. In what way siya mudumala? Itong gingon ni Christ, St. John chapter 21, feed my lambs, feed my sheep, feed my lambs. So but pasabot mo matuto siya sa tanang gitawag og mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Apil pa tong iyang mga kauban nga mga mga apostol. Okay, so karon giilisan ni Kristo ang iyang pangalan from Simon to gitawag og Cephas. Kung ato ang tan-awon ang biblical presentation, kung ilisan gani ang imong name sa responsable nga imong amo kumbaga. So buti pasabot tagaan kaniya or gihatagan kaniya og dako nga importansya sa iyang office kumbaga. Mga tanawa si tawag ining Abraham, di ba? From Abraham nahimong Abraham, o si Jacob, di ba? O gipang-ilisan ang ilang tawag ining name eh. Gipang-ilisan ang ilang pangalan. Buti pasabot importante, buti pasabot chosen kumbaga. Sa samang pagkaagi, ang pagtudlo ni Kristo didto niya, ang pagtudlo sa atong Ginoong Kristo dito kang San Pedro, dili sama sa nila Abraham, kundi pagmatuto sa tibuok banay, sa tibuok iglesyang gitukod ni Kristo. Mabitaw, kung nato ang tan-awon naghatag siya og examination sa mga apostol, alang ninyo kinsa man ko, ang uban naghangig mga tubag, pero ingon si San Pedro, ikaw ang anak sa Dios nga buhi. Ikaw ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi.
So buti pasabot kadtong nga answer mo to ang pinakatumpak nga answer sa tanang answer nga gihatag sa mga apostol. So nimong sigud nga Kristo kanang imong kaalam, kanang imong kahibalo wala na gihatag sa uban. Kung dili gihatag kana sa akong amahan nga anaa sa langit. Buti pasabot guided si San Pedro luyo sa iyang gitawag og kahuyang. Luyo sa iyang kahuyang. Guided siya. Mo na nga after nga nakapasar si San Pedro sa examination, after nakapasar, naa dayoy gitawag og declaration, award dayon. So mo na kung tan-aw nato ang Jewish ah, tradition concerning sa kanabitong paghatag og otoridad or paghatag og kanang deklarasyon naa gina thou art, ikaw o sultihan ko ikaw, you are, I will tell you Peter that you are I will tell you Peter that upon this rock I will build the church. Thou art Peter and upon this rock I will build my church. So katong yung thou art Peter, it is a declaration, it was a declaration na kung diin pinaagi niya diha itungtong ang simbahan. Tungod niya. And ang saad niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Yung it din na, it refers to the church. And ang sumpay, isip tawag in responsibility ni San Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Sa Jewish juridical or legal tradisyon sa mga Hudyo, pagtagaan gani kag responsibilidad sa pagsira og pag-abri or tagaan gid kag susi sa usa ka tawag ining bane buot ipasabot ang otoridad naa sa imo tanan. Provided nga sundo nimo kadtong kabubuton sa tag-iya nga mo'y naghatag nimo og otoridad. So mo na sa verse 19 ngunya I will give you the keys of the kingdom of heaven. So kanang keys din na refer na sa authority. Autoridad mo na kung atong basahon ang Isaiah chapter 22 verse 22 si bisan kinsa nga hatagan sa Yahweh sa balay ni David siya tawagong amahan sa tibuok katilingban. So buti pasabot ilhon siya nga amahan. So mao na nga diha nakuha diha ang iyaha bitong meaning or ang essence sa opisina na San Pedro or opisina sa Santo Papa or the Holy Father or sa Santo Padre. Diha gikuha ana nga esensya. Diha gikuha nga tawag ana nga teachings nga batagaan gani kag susi buti pasabot tawagong kang amahan sa tibuok panay. So buti pasabot ikaw ang pinakalabaw. Ikaw ang pinakalabaw sa tanan. Muna kung tan-awon nato ang biblical presentations concerning Peter, always gyud naa gyud sa una ng iyang pangalan. Sa tanang listing sa mga apostol, una gyud na ang name ni Saint Peter. Mingon man sila nga dili ba kanang kuan man na kanang siya may pinakatigulang sa mga apostol. No, dili siya ang pinakatigulang sa mga apostol. Ang pinakatigulang sa mga apostol si Saint Bartolome. Dili si Saint Peter. So sa again sa Jewish tawag ining presentation, pag una gani ang pangalan, buti pasabot ikaw ang leader. So kung ato ang tanawon, wala pa nag-act Saint Peter as the head, the visible head of the church, katong naa pa si Kristo. Pero naa na ang appointment kumbaga. Mura bag mo sa election pa ba tawag ining mudaog kag presidente, the president elect ana ba. Pagkato kay tawag ining i-appoint man. So ang effectivity sa iyahang office after mosaka ang Kristo sa langit. Mao to. So nag-effect ang iyang office after si Kristo misaka sa gitawag og langit. So buti pasabot kung nato ang tawag ining tan-awon si San Pedro pinakauna nga kana bitong visible head, leader sa simbahang Katoliko. Kay siya may gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Mo na kung imong tan-awon sa Council of Jerusalem, di ba natindog siya. Way laing apostol, way laing apostol nga nihatag og konklusyon. Gawas lamang kang tawag ini kang San Pedro kay at the same time ang presider si kuan man si Saint James. Saint James man ang presider. Siya nag-preside sa meeting kung baga. So ang naghatag og desisyon si San Pedro. Ikaduha katong si Saint Paul after sa conversion ni Saint Paul na musakman ba naay courtesy call
naay kortesikol nga gihimo si Saint Paul dito kang San Pedro mo nakikita si San Pablo kang San Pedro, di ba? And tawag kining lastly sa tanang mga accounts nga makita nato diha sa New Testament, mga sir ug mga ma'am, si San Pedro duha ra gyud ang duha ra ang murag nahugba nga murag main characters sa mga apostoles. Main characters, ang uban kay mga sub-characters man sila. Ang main character sa mga apostoles, Saint Peter and Saint Paul. Unsa may significance ni ana? Siyempre direct, si San Pedro kang Kristo. Si San Pablo kay converted. So buot ipasabot ang mission sa gitawag og ni Kristo i-convert ang mga tao pinaagi ni ining maong duha. Pero dili si Saint Paul ang leader. So ang biyahe ni San Pedro from Jerusalem, so kay gi-persecute man sila at the time. So mikagyo sila, naabot sila didto og Antioquia. So nahimo siyang naay mga church historians nga gibutang ang iyang ngalan nga first bishop of Antioch, si San Pedro mga 42. No, siya ang first bishop of Antioch. 37 nag-launch og persecution adto siya dito sa tawag ng Antioch. Pagkaman after Antioch diretso na og Asia Minor, Corinto to Rome. Pagkaman dibalik lang siya og Jerusalem pagka 50 AD para sa Council of Jerusalem. Og again, kanang ako ang ginasulti, mauna ang panahon nga diin na bobo ng pagkamatay o pagkayab sa mahal nga birhen sa langit, lawas ug kalag. Unang panahon na. Then after ni anang mong event na settle nila ang problema, kinaami question concerning kung sundon pa ba ang Jewish tradition, Jewish laws o ang sundon ba sa Kristyanismo. So ang tawag anang defense sa di nasundon ang katong Jewish tradition, Saint Paul anya pagkahuman katong defense pod sa agree nga sundon lahi pod katong mga Jewish Christians at the time. So nahukman nga di nasundon. Kay ngano man kay si Kristo siya man ang kahimpitan sa balaod kumbaga. So karon balik ta. So pag-abot ni og tawag ining Rome, syempre kay mao na ang pag-launch ni Emperor Nero sa gitawag og persecution. Nganong gi-launch man ni Emperor Nero ang persecution sa mga Kristiyano at the time? Tungod ra pod sa iyang kabuang. Nga naman kay ang gusto ni Nero nga ang Rome himuon niyang Neronian Empire or Neronian City rather. Himuon niyang Neronian City instead of Roman City, himuon niyang Neronian City or City of Rome. Himuon niyang Neronian City nga kanang in honor sa iyang name. So ang iyang gihimo gipasunog niya ang Rome. So ang nahitabo puti bang sukuas mga tao kay daghaman nga matay, so gisisi siya si Nero. So ang daghan sa kasaysayan tungod kay gibasol siya sa mga tao nga daghang nangamatay at the time. So ang nahitabo buot po siyang patyon, i-assassinate sa mga tao. So naay nakatambag niya nga ayaw ingna lang nga kining nahitabo nga sunog karon dinhi sa Roma. Ingna lang nga tungod ni sa Dios sa mga Kristiyano. And remember kabalo man ta nga ang pagan Rome naa sila gitawag og fanaticism. So unsay mga nahitabo sila silot na sila ang mga Diyos-Diyos. So ingon na ang idea kumbaga. So karon ang nahitabo mao to nituo si Nero sa iyang konsul, then pagkahuman nagpakanaog siya og tawag ng statement nga ingon niya kining nahitabo tanan tungod ni sa Dios sa mga Kristiyano. Kay ang mga Kristiyano nagtuo nga muhatag og silot ang ilang Dios sa kalibutan diri sa tuwa pinaagi kalayo, magpadala og kalayo. So tungod ni ana nagpakanaog si Nero og kining decree sa gitawag og general persecution. And so lipay kay si Nero gipapatay og mga Kristiyano. Lipay kasi gipang-persecute ang mga Kristiyano. Karon tingala man siya nga the more nga sige patyon ng mga Kristiyano, instead of mugamay managhan man hinuon. Nya instead of mahadlok mamatay, mga lipay man hinuon mamatay. So mo tingon niya nga mahunong lang ni ingon pa ni Nero, mahunong lang ni kining kabuangan sa mga Kristiyano, mahunong lang ni kung atong madakpan ang ilang leader. Mao atong gipangita niya si Peter, San Pedro. Oh. So karon ang dagan sa hitabo, mga sir og mga ma'am, para makuha nila sa San Pedro, gi-hostage niya ang mga Kristiyanos. So ingon siya kung dili mo gawas ang kining si Kefa, kining si Pedro, kung di ni mo gawas mga matay ni mga Kristiyano ha. And at that time daghan kay mga Kristiyano nga
ni duso or tawag ni tulak ang San Pedro pagawas sa Rome. Nya ang hitabo siyempre kay mura gyud naay daga ba sa iyang dugan, naay daga sa iyang dugan so action siya sibat. So pag atong sibat kit-an niya Ginoong Jesucristo naglakaw, nagpas-an og krus pasulod sa Rome. Siya pagawas, si Kristo pud pasulod. Di nangutana siya Quo Vadis Domini, nana na sa The Legion of the Quo Vadis. Hmm. Inungutana siya, "Quo Vadis Domini?" Asa man ka Ginoo? Ningon ang Ginoong Jesucristo, "Moadto ko og Roma kay magpalansang kung usab po man nagtauhan nauwaw si San Pedro og nakahinumdum si San Pedro sa gisulti ni Kristo sa Saint John chapter 21 verse 17 na following nga moadto ka sa lugar nga di nimo gustong adtuan ug magbakos ka sa bakos nga dili nimo gustong ibakos ug imong idupa ang imong mga kamot." Mm. So nagapunting kadto sa iyahang gitawag og kamatayon. So mo na hinungdan mga sir ug mga ma'am nga nibalik sa San Pedro ug nagpakita siyang Nero. So na-free itong tawag ini mga Kristiyano, siya na ang giatubang ni Emperor Nero. So karon tawag gi-convince pa siya sa mga konsul, tawag ining mga Roman soldier nga i-deny na imong Kristo kay pwede man ka makauli, mauban nimo ang imuhang tawag ining pamilya na i-deny nimo Kristo og i-profess ang imong faith sa emperador. Ilhon nimo ang emperador nga Dios kay para sa Roman Empire kaniadto mga Kristiyano at that time mga atheist. Atheist in the sense nga wa sila magdawat sa emperor as God. So hindi man gid mo profess ang mga Kristiyano kay ang ilang Dios si Kristo man. So ang nahitabo ningon si San Pedro dili pwede kay mamatay ko sa ngalan ni Kristo. So mao to gikuha siya unya at that time gituohan siya ang iyang pangidaron na 80 plus, 80 years old nga gi-execute si San Pedro. So karon ang nahitabo so gidakop na siya unya ang mga Kristiyano at that time kasi siyempre free naman sila nya nagtuo sila nga mao na katapusang ah, kanang katapusang kinabuhi sa Kristyanismo kay siyempre ang ilang leader patyon gud. Nagtuo sila so ang si Nero, sige pag-witness mo para makapamalandong mo kanang inyong pagtuo din ang madawat diri sa imperyo. Giwitnessan sa mga Kristiyano ang iyang execution. Pagkahuman so gilansang siya, siyempre gibati niya ang tumang kasakit sama sa kasakit nga tawag giantos ni Kristo. Pero ingon niya dili pa to sakto nganuman kay dili ikatandi ang kasakit ni Kristo o sa iyang kasakit ingon pa niya. Og dili pud siya sarang ug angay nga mahimong mapariha ba ang kamatayon kang Kristo. Mo nang nihangyo siya dito sa mga executor nga kung pwede ibaliktad ang iyang krus. So tungod niya na gidawat ang iyang request nga ibaliktad. Og ampo niya ang Paternoster uban sa mga Kristiyano. Gi-recite niya ang Paternoster uban sa mga Kristiyano until nabugtuan siya sa iyang gininhawa. Og nahitabo na June 29, 67 AD. Muna karon nga panahon mo ni ang iyang kapistaan. Anong magpista man ta nga ako ba nagto nga birthday pila ra man ka santos ang ato ang gi-celebrate birthday duha ra man ka buok Santa Maria ug si Saint John the Baptist. Unya ang si Kristo Dios ug tao di man to santos siya man tinuddan sa pagkasantos kay Dios man Dios ug tao December 25 ang iyahang birthday no pero sa mga santos duha ra nga atong gi-celebrate Saint John the Baptist ug ang mahal nga Birhen Maria the Blessed Virgin Mary. So the rest of that ang fiesta kato ng ilahang kamatayon. Ngano man kay para sa mga Kristiyano ang kamatayon mao na ang pag-atubang pagpakig-uban kang Kristo. Nga namatay sila tungod ni Kristo. So kining panahona atong gihandom ang martyrdom ni Saint Peter at the same time Saint Paul. Mao gyapon actually giuna si Saint Peter og patay pagkahuman sunod si Saint Paul. Pero pareho silang adlaw pero gawas nasa outside wall of Rome si Saint Paul nya pagkahuman kining tawag ining sa Rome gipatay si San Pedro. So mao na mga sir ug mga ma'am ug siyempre siya man ang unang Santo Papa ngunang kung sa kuan pa ba maghatag ta og tawag ining honor kung baga veneration kang San Pedro ngano man kay sa tanang mga apostol gihigugma sa Dios.
gihigugma sa ni Kristo. Kaya sa tanang mga apostol, even ang hinigugma niyang alagad sa Saint John, the Evangelist, pero siya ang gitagaan og otoridad para magdumala sa iyahang gitawag og iglesia. Muna sa ulugo nato iyang kapistahan karon nga panahon og makita nato ang buhi nga Pedro, buhi nga San Pedro sa karon nga panahon sa persona sa atong Santo Papa. Muna hinungdan nga di ta magtan-aw sa atong Santo Papa nga perfect. Sama nga San Pedro, Santo Papa siya, pwede mo siya perfect. Ang atong mga Santo Papa dili perfect, makahimo og sayop, makahimo og tawag ining sala, mo nang atoa silang iampo nga magdumala sila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga subay sa kabubuton sa tag-iya niining maong simbahan. Kay again, they are not perfect. Dili sila wa pa sila namatay kumbaga kaya para makaabot sa pagkasanto sa pagka-perfect. Kumbaga. So, yun, ingon ana. So, sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages, RJ Horolan Sandres Second TV, Apulia.Gamita page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022, o pwede sa mag-send din na og Facebook stars. O sa ato ang gitawag mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandres Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum, o pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chat, na super thanks. And yun, sa mga Katoliko gustong mutabang sa atong program, kaya until now, nagkinahanglan kami sa inyong tabang suporta, labi na karon nga end of the month. Nakasalalay sa inyong mga kamot, sa inyong tabang nga makapadayon ning ato ang gitawag og programa. So sa gustong motabang, sa gustong mosuporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinagis ng mga account numbers, kung na sa mga screens, kung na nagadagan nga information, o pwede sa mo mag-message sa atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And happy fiesta sa inyong tanan. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Demetrius, and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan sa Bog Peras TV, Apulia.Gamito, gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic, Apologists International, sa akong mga kaubanan sa LCX na mga Katoliko nagasubaybay, nagatabad, nagasuporta sa programa, kininyong ubos nga nagad og igsoon sa pagtuong Katoliko Sir R. Seno, temporaryong manamilit yung gumingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey, and happy fiesta ninyong tanan.